andito tayo ngayon sa warehouse ng FKM dahil sinadya natin itong bagong labas nila na scooter. Ito yung inilaunch sa Makina-Moto Expo nung nakaraan lang. Ito yung Core 188cc nila na adventure na scooter. So makikita nyo, napakaganda. Tatlong kulay ito, gray at saka black, saka itong puti. Yung black, napakaganda din. So, ayan, ipakita ko sa inyo. Ang kagandahan dito, mapapansin nyo na agad, naka-spook mag wheels ang kanyang mags. Harap-likod yan. Tapos, naka-disc brake na yan din, harap-likod with ABS 110 by 80 by 14 inches. Sa likod naman, 130 by 70 by 13. So, ayan yung physical appearance niya. Napakaganda. So, isa-isahin natin. Ito, adjustable to na pwede mong iangat, pwede mong ibaba. Itong windshield niya, yun yung kanyang panel. Napakalaki. Tayo yung kauna-unahang makakagamit nito. Iikot na natin dito, nearby lang sa warehouse dito sa San Simon, Pampanga. Ito yung logo niya, mapapansin nyo, 188. Consider is 190 na to pag ganito eh. May decals na Core 188. Tapos, sticker lang siya na decals, hindi siya naka-emboss sa pintura. Ang ganda ng kanyang pagkaputi. Tapos, yung premium yung kanyang plastic. At may logo dito na FKM na pag binubuhay mo siya, ayan, pag naka-on yung ignition, may ilaw yung kanyang background. May baso-baso na din yung kanyang rear shock na hindi siya monoshock, dalawa. Tapos ang ganda ng ilaw niya, sa ulihan, no? Pag pumepreno, yun yung ilaw niya. Ganda ng tail light niya. LED yung kanyang turning signal light. May reflectorized dito at siyempre dito para nagre-reflect sa gabi pagka galing sa side yung mga ibang sasakyan. Yung tambucho niya, ang ganda ng pagkakahubog na pataas para bagay na bagay sa pagiging adventure bike na pwedeng ilusong mo sa baha na hanggang dito. Ito lang yung airbox niya. Wala siyang hose na katulad dun sa ibang FKM brand na dito yata. I think ito dito lang yung hose na ito, no? Yung airbox niya, hindi katulad ng iba na pwede mong ilubog ng malalim. Ng baha, no? Dito lang. Ito, hanggang dito lang. Yeah. Pero malalim na yun, di ba? Medyo malalim na yun. Oo. Kasi seat height niya, tsaka yung yung clearance dun sa ilalim, mataas. Mataas. Ito, ang ganda ng pagkakagawa nung side stand, oh. Solid eh, oh. Inassist tayo ni Sir John, salamat. At siyempre, laging ang FKM ay naka-ready na yung para sa top box. So, universal na to. Hindi mo nyo na kailangan bumili ng bracket. Oh, ito, malaki-laki na din. May kasama siyang basic tools. And then, ito yung panel niya. Pakita natin yung pagbuhay, yung welcome logo. Yan. Oh. The new breed of motorcycle, FKM. Ang laki ng panel niya, no? Built-in na yung camera sa harapan, nagre-record. Ito siya. Alright. Tsaka yung kanyang headlight, ayan, dalawa, high and low, na projector headlights siya. Tapos dito, may DRL, daytime running light ito. Alright, ang ganda. Itong gustong-gusto ko talaga eh, no? Ito yung bumabalik sa pagkauso ngayon, itong spoke mag wheels na to. Katulad nun, no? Ganon din yung ARY ko. Ito yung Victorino, ito yung ARY ko na iuwi na natin. O, ito yung panel niya at palitan natin ng menu. Pag pipindutin yung menu, iset nyo lang, pindot set. And then, ayan, merong navigation, may mapa, may camera, pwede mong i-play or picture, pwede kayo maglagay dito. Playback ng na-record ng camera, may Teams. Yung Teams, tingnan natin kung anong meron. Set. Ayan, mamimili kayo ng display. Dito tayo sa automatic mode. Yan, set. Ibig sabihin yan, kapag gabi, magiging ganito siya pag gabi. Pag araw naman, ganito. O, di ba? Tapos, ayan, ang menu, may settings, may buhayan at patayan ng traction control, may maintenance na pwede nyong iset kung kailan kayo mag-change oil. I-back natin. Tapos, may information. Tapos, diagnose. Makikita nyo dito yung fault. May information ng ECU. Yan yung kanyang panel, di ba? Ang naka-display dito, orasan, buhay ng ilaw, may voltmeter, temperature, camera nagre-record, ABS kung gumagana, check engine, tapos may trip na natakbo, tapos yung odo niya is 1.5 lamang. Parang factory road test lang to. Pero tayo pa yung kauna-unahang makakagamit. Ito yung mga switches niya, turning signal light, busina,
may hazard, merong start and stop button. Automatic kung magtitipid kayo sa gas. May patayan ng ilaw. Pagpatay ang ilaw, tingnan natin. Ito yung daytime running light, buhay. And then, ito yung start syempre. Dito, yung kanyang ignition switch. Pagbukas ng fuel tank, and then sa upuan. At ito, ang hindi normal sa ibang motor. Nandito yung high and low niya. Passing light, high and low. Oh, napakaganda, di ba? Dahil nandito na din lang tayo, iikot natin to dito sa warehouse at kaya nating iikot. Dahil hindi pa natin maiilayo kasi wala pa siyang papeles. So dito lang to sa compound ng Global Asiana natin iikot. Ayan mga boss, first time nyo na makikita yung tumatakbo sa kalsada itong FKM Core 188. Karangalan natin na tayo yung kauna-unahang makakasakay dito sa bagong labas ng FKM. Okay, start. Wow! So, recording yan pag nakapulang ganyan. Alright. Silinyador. So, patayin muna natin yung traction control. Traction control, close. So, ito yung itsura niya kapag nakasakay tayo. At ako, ang height ko ay 5'8 na kapag nakasapatos. Oh, ayan. Ganito yung set height niya para meron kayong idea. Pag nakaganyan ako sa harapan ko, parehas akong flat-footed. Pero pag yung normal na sakay, parehas akong nakatiptoe. Okay? So, iikot natin ganyan. Unang silinyador. Wow! Ang ganda. Oh, para ma-enjoy natin, lalabas tayo. Okay? Pupunta tayo sa labas. Tara! First time ni Boss Vic. Okay, oh, di ba? Siyempre, kailangan itama natin yung wow, ang ganda ng vision ng ng side mirror. Ang laki. Para siyang lip type, no? Parang dahon. Oh, ayan, mataas. Para talaga siyang adventure bike na kung meron kayong idea dun sa FKM na Venture 150 at saka yung 180, halos same lang siya ng posisyon ng manibela. Ang kagandahan dito, medyo tingin ko'y slim yung kanyang kaha, no? Yung flarings, hindi siya bulky, which is para sa akin maganda to, magandang pansingit. Alright, ang ganda ng handling. Huhuy, grabe, parang gusto kong bumili ng isa. Ang introductory price pala nito mga boss is 148,000. Pero ang SRP talaga nito is 168,000. O dahil naka-promo lang sila, ay nagless sila ng 20,000. So, inquire nyo lang kay Ma'am Jendy. Ilalagay ko rito yung kanyang Facebook page, i-PM nyo sila. Mag-inquire kayo sa kanya, tapos ibabato kayo kung saan branch kayo pwedeng kumuha or mag-inquire. Pwede itong hulugan at pwede ring cash. Alright, 188. Gumagana yung ating start and stop button. Try nating huminto. Okay, hinto tayo dito. At syempre, check natin yung brake. Dito tayo sa malilim, hinto tayo. Kasi bibilang to ng seconds. Alright. Ayan. O yun, namatay, di ba? Nagbi-blink yung kanyang automatic. Start natin. Alright. Oh. Isisilinyador mo lang siya. Naka-start na. Ang ganda, di ba? Tapos, yung posisyon ng paa mo, ako 5'8 na ako ha. Ayan o, napakaluwag pa. And then pwede mong i-stretch ng papaganyan, tuwid na para kang nakasupa. Para kang nakaupo sa sopa. O, kaliwa na tayo rito. Kaliwa. Alright. Speed. Wow. Busina, stock. Puro truck kasi dito dahil warehouse nga ito. Alright. Busina tayo, overtake tayo. Overtake po. Ang ganda. Hindi nakakapagod yung ano niya,
yung manibela niya, upright position talaga, tapos relax na relax lang, parang level na, walang ngalay pataas, walang ngalay na masyadong mababa, no? Yung parang normal lang, yung alam mo yung pag parang ipinatong mo sa pasamano. Parang ganun yung pakiramdam mo, di ba? Oo. Quick ride lang yung ating ginawa, tinesting lang natin yung comfortability ng drive nitong 188. Hindi lang 180 ha, may 8 pa. So pag ito kumbaga ni round off is equivalent of 190cc na to. Siguro dahil nga China brand to, alam niyo yung parang kasabihan nila na kapag 88 ay parang swerte, di ba? Try natin. Kumbaga sa Punsoy, maganda yung ganun eh. Pansinin mo, may mall na 888, may ganun. Tapos yung mga Chinese kasi pagka nag-o-open yan ng mga business nila, gusto nila pizza 8, pizza 18, pizza 28. Kasi nga may 8. Kumbaga parang nag-continuous, ganun no. Di ba? Ibig sabihin, banayad yung pagninegosyo nila na dire-diretso. Balik na tayo dito sa warehouse. Slim lang siya. Ang dali niyang i-drive. Preno, biglang preno. Grabe, banayad yung preno kasi nga ABS siya. Pinatay ko lang yung traction control para magamit natin yung mabilis na arangkada niya. Kasi kapag buhay ang traction control, para siyang naka-eco mode lang. Ayan, namatay siya and then isang ganun lang. Hindi naman binid sa kaalaman natin na may start and stop button. O, diba? Pwede mo naman siyang patayin na ganyan. Dito nakalagay sa gilid yung charging port niya. Sasaksak niya lang dyan. Tapos pag may cellphone holder ka dito, kunti lang yung kailangan yung wire. Tapos ito namang windshield na to, adjustable to. Alright. Kung ayaw nyo na natatamaan kayo ng hangin, mas maganda nakataas to rito para nag-aerodynamic yung hangin over your helmet, di ba? Para hindi malakas yung wind noise. Pero kung gusto niyo maporma, slim lang yan, papaganyan. Mas bagay sa kanya. Ito yung susi niya, ang laki, dalawa. Tapos meron pa siyang pang manual para siguro dito. Kung saan man yan nakalagay. I think sa mga ilalim lang, no? Madali lang naman tong hanapin. Parang elegante talaga yung dating. Sa iba, isa lang ang susi. Pero ito, mayroon kang reserba. Diba? Kapag nawala yung isa, hindi ka na kailangan pang magpa-duplicate pa dahil may reserba kang isa. Ayan, ang FKM na Core 188. Ang ganda. Alright.